Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan, ang panibagong pagtuklas dito ho sa kaso ni Police Major tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nasaan nga ba ngayon si Catherine Camilon? Ito nga ba ay ang tuluyan ng matatagpuan? Ito nga ba, ano ba ang tunay na kalagayan ni Police Major na tinuturong utak dito sa pagkawala ni Catherine Camilon? Naku po, ayon po sa ruling ng video na ito ay natuklasan na hindi po kinukulong. Mga kaibigan, hindi po nakakulong itong si Police Major. Sa punto pong ito, laman po ng video na yan ay gusto ko pong ibahagi sa inyo, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong tuklasin tunay na kalagayan ni Police Major dito sa kasong ito, at siyempre ang tunay na kalagayan po ni Catherine Camilon. Panoorin po natin ang video na ito. Sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po, sir, yung case still dapat evaluation. So, ibig sabihin, pwede mo siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Tama po, sir. At, Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman. Dito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister, meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin, kaya po kayo napunta rito kasi gusto niya po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong isang buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, PNP? Tay, Tulad po nung sinabi ng asawa ko na sana po makapagtulong na po sila para po madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gustong itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po, na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyong pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil, Sir Rafi, yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya, Sir Rafi, ay umaasa pa rin po tayo na mag-recover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po. Okay. Wala ho ba mga testigo o CCTV na lumutang na pwede yung gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CATG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zero in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya. At iniintay na lamang po natin ilabas ng prosecutor's office, Sir Rafi, yung resolution po. Okay.
So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at marapol yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na natin. So when you said restrictive custody, siya po'y nakapaggalagala dyan sa headquarters. Nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng COCOK. Nandun po sa Okay. isang lugar po doon, sir. Okay, sa loob ng kampo siya, pero he's allowed na gumalagala. Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Mga dinidinig po itong kaso at gumugo sa sir yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po, ma'am. Restricted siya sa isang lugar dyan. So, ibig sabihin, pwede ho siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil on po rin po sir, yung case build-up at evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng verification at ako na po resolution po at maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest, ay po pwede na po natin siya, sir, i-serve yung warrant of arrest para ikulong po siya. So, naka-hold po siya with restrictive custody. Wala ho pa bang ibang kasong administratibo na isang Meron na po, sir, yung Regional Internal Affairs Service grave offense po itong itinampang admin case sa kanya at criminal case. Kaya po, restricted po siya at pagtulong po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin, Sir Rafi, sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon sa Opo, naintindihan ko po, Colonel. Pero ako po'y sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po, sir. Sasabihin po natin yan, sir, sa regional director po, sir, ng PROPOC, kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang tinidinig po ito. But as we speak po, we were assured, sir, by regional director po ng PROPOC. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Wala na, tumakas na yung tao. He is under strict security na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya inold po ngayon. Ngayon, wala ko ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, inimbestigahan? Well, he opted to remain silent, Sir Rafi. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating GPNP ay mas pinili po niya na huwag na lamang po sagutin. At sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Okay, alright. Maraming salamat, Senador Rapitol po, sa iyong pag-interview dito sa nanay, kapatid, tatay ni Catherine Camilo. Disclaimer lang po, mga kaibigan, ito pong video na ito, yung ibang portion ho, katulad nung kinalalagyan ni Police Major na restricted, ay tinalakay po natin. Subalit marami po ang nagbibigay ng opinion diyan po sa comment section na kung pwede raw i-follow up po itong tunay na kalagayan ngayon. Ito nga ba ay nakakulong na sa tunay na kulungan si Police Major, dahil sinasaad po dito sa ruling ng video na ito ay restricted na hindi po nakakulong sa isang kulungan na ang gusto hong ipunto dito ni Senador Rapitol po na kanyang opinion, magandang opinion no, ay ilagay sa kulungan, doon po sa tunay na kulungan, ito si Police Major, kahit siya ay mag-isa lang, at nang sa ganun ho, ay hindi ho makatakas
at hindi makagawa ng anumang ibang balak na gawain. Subalit ngayon ho ay ano po ang balita sa kanya? Ay matinding katanungan yan Hanggang ngayon po mga kaibigan, ay ano po ang katayuan talaga nito? Ito nga ba ay nakakulong? Sa tunay na nakulungan, nasunod ho ba itong opinyon na mungkahi ni Senador Rapi Tulfo na ikulong? Hindi po nasunod. That's why hanggang ngayon po ay nakalaya po siya na pag-alagala diyan po sa loob ng kampo. Subalit di umano ayon po dito kay Colonel Fajardo ay bantay ng pulis 24 oras. Nako po, madaling sabihin yan, bantay ng pulis 24 oras dahil ikaw ay ika nga po'y tagapagsalita ng PNP. Ba't hindi mo alam kung ano ang ginagawa? Ora mismo. Kung nagbabantay ba o binabantayan, di ba? Ang gusto po nating ipunto dito mga kaibigan ay very healthy po. Ang opinion dito ni Senador Rapi Tulfo, subalit mga kaibigan ay hindi po ito nasunod. Na kaya dapat nga ikulong di ba? Sa tunay na kulungan kahit siya ay mag-isa doon. Ayun nga nagsisinungaling. Diyan po sa Senado. Pwede ka nga i-contempt ng Senado na pwede pong ikulong sa tunay na kulungan sa city jail. Nangyayari po yan, mga kaibigan, dahil may sinubaybayan po tayo ng mga hearing sa Senado. How come ito? Isang police major na mayroong mga ebidensya. Bakit hindi po kinukulong? Bagkus restricted. Ay walang kaano niya restricted na yan. Hindi uobra yan. Kung talagang babalakin na tumakas nito. Maliwanag po ba mga kaibigan? Sa aking mga public opinion punto de vista, uulitin ko. Kahit sabihin yung paulit-ulit ako. Sa Senado, kapag nagsinungaling ka, ikukulong ka, diyan po sa Senado na mayroon pong pwedeng dalhin diyan po sa city jail, sa tunay na kulungan. How come na itong si Police Major, mayroon pong ebidensya sa kanya na laban na tinuturong utak? Bakit hindi magawang ikulong lang sa tunay na kulungan? Mag-isa pa. Isipin mo mag-isa pa. Special sa tunay na bakit hindi magawa? Alam niyo ho, kung babalikan po natin itong interview dito kay Colonel Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Maganda po yung binitawan niya, di ba? Sige po, gagawin po natin at ikukonsulta po natin sa nakatataas. Bakit? Hanggang ngayon po, wala. Bakit hindi kinulong? Alam mo, Colonel Fajardo, magaling ka po magsalita dahil ikaw po ay tagapagsalita. Ba't yung pong mga sinasabi mo dito sa social media na ikaw nga po'y on the record ay pinalalabas mo sa kabilang tainga? Pinalalabas mo sa kabilang tainga. Inuulit ko para lalong maintindihan nyo po. Bagkos, wala pong aksyon. Yan po ang katotohanan. Yan ang realidad. Hindi ko po ito masasabi na wala kang aksyon dahil mismo dito sa pangako mo, nagagawa ng paraan na ikulong ito si Police Major sa tunay na kulungan ay hindi nyo po ginawa. At hindi lang po yun ang ating batayan na walang aksyon ang mga pinagsasabi mo. Marami pong batayan, Colonel Fajardo. Marami pong on the record na pinagsasabi nyo tungkol dito sa development ng kaso ni Catherine Camelon. Hanggang ngayon po ay lalong lumalabo. Useless sa mga video. Useless ang mga video niyong nakuha. Useless ang mga testimonya. Useless itong mga testigo na lumutang. Dahil alam ko ho, kapag may lumutang na testigo, kahit isang testigo lang, ay lumilinaw po ang kaso. But dito ho, ang tunay na katayuan sa kaso ni Catherine Camelon ay lalo pong lumalabo. Nakabaliktaran ang sinasabi nitong tagapagsalita ng PNP na ika nga po'y lumilinaw ang kaso.
Ano ang malinaw diyan? Lalo nga lumalabo. Oh. But anyway, mga kaibigan, maraming kabang-abang dito. Hindi lang po kami ang nababagalan dito. Taong bayan po ay nababagalan. At marami po yung mga pangako na hindi na-aksyonan. Katulad po nitong ika nga po, restricted pa rin hanggang ngayon. Hindi po kinukulong sa tunay na kulungan. Isipin mo, pabor sa kanya, mag-isa, ikukulong. Ay hindi po nagawa, puro pangako. Ang punto de vista po natin dito, hanggang ngayon po siya po ay nandiyan pag-alagala sa isang belt sa kampo. Ay pwede po yan mang-agaw ng baril. Bakit po natin nasabi? Ang isang tao po na may kaso, ang ulo po niya ay kung anong-ano na ang pumapasok na dapat niyang gawin dahil magulo na po ang pag-iisip. Hindi na po natin sinasabi na gagawin niya. Baka lang! Para mapigilan po dito kung ano man ang hindi niya kanais-nais na hindi na dapat niya na magawa niya na mapigilan. Katulad po ng pagtakas. Madali lang po tumakas yan kung gagawin niya. Sa pamamagitan po ng pagkulong sa tunay na kulungan, ay mapipigilan po yon. Kung ano man ang binabalak niya na hindi kanais-nais ay mapipigilan din po mga kaibigan. But, abangan po natin ito kung ano ang mangyayari sa kaso na ito dahil marami pa pong kabang-abang dito. Pasensya na po sa aking ika nga po yung mga punto de vista dito dahil yan po according sa ruling ng video na ito. Wala pong natupad mga kaibigan. Pinapaikot tayong taong bayan kaya ako po ay humihingi po ng pangunawa sa inyo. Kung ang mga video po natin minsan ay naipakita na natin yung iba portion, ay binabalikan po natin nang sa ganun po ma-identify natin kung yung bang mga pangako ay nagawa o napako. That's why yung pong mga video na pinapanood ko po sa inyo minsan ay nauulit. Sana po naunawaan nyo ang gusto kong ipunto dito. Hindi po ako newscaster. Hindi po ako broadcaster. Ako po ay isang maliit na vlogger may sariling identity na hindi po tayo nagpapakalat ng fake news bagkos nagbabase po tayo sa ruling ng video. Maraming salamat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.